Nagsimula ang kwentong ito sa isang babae na nasa sasakyan. Natutulog siya at nagising dahil sa radyo. Tumayo siya at lumabas sa sasakyan. Ang pangalan ng babaeng ito ay si Belle at isa siyang pulis. May iniimbestigahan silang bangkay. Nakita nila ito sa liblib na lugar at itong bangkay na ito ay walang pagkakakilanlan. Wala itong mga id, ang tanging meron lamang siya ay isang tattoo sa kanyang likod. May nakita si Belle na dollar sa lalaki. Tinitigan niya ito at kinausap siya ng kapwa niya pulis na umpisahan na nilang nilisin ang bangkay. Tumayo si Belle para umalis, sumakay siya sa kanyang sasakyan. Pinagmamasdan niya ang mga batang naglalaro ng skateboard. Isang umaga pumunta si Belle sa police station, may dala-dala itong kape na kanyang inumin. Nilapag niya sa desk niya ang kape at may nakitang sobre at binuksan niya ito. Nakita ni Belle na ang laman ng sobre ay ang pera na nakita niya sa lalaki nung nakaraan. Kumuha ng lagayan si Belle at nilagay doon ang pera. Umalis siya sa police station, dala-dala ang kanyang bag. Sumakay siya sa kanyang kotse at habang nagmamaneho ay may isang boses ang nagsalita sa utak ni Belle. Nakarating na si Belle sa kanyang pupuntahan. May kinita itong lalaki at nakipag-usap siya dito. Inabot ang dollar na nakita niya sa sobre. Tumayo ang lalaki at inimbitahan siya sa kanyang office. Nag-type siya sa keyboard at sinubukang i-trace kung saan galing ang pera. Sinabi ng lalaki na mukhang hindi maganda ang kondisyon ni Belle, kaya binahagi ng lalaki ang ginagawa niya tuwing Miyerkules ng gabi at ito ang Bible study. Nag-uusap sa isang bar si Chris at ang babae. Tila ba ay kinikilala nila ang isa't isa. Umiinom sila ng alak at kumakain. Nakatulala naman si Belle sa labas ng kanyang bahay. Pumunta siya sa isang pagawaan ng kotse. Pinuntahan niya si Toby at tinanong kung may kakilala ba siya na may tattoo na katulad ng nasa litrato. Sinabi ni Toby na wala daw siyang kakilala na merong ganun. Kinuha niya ang mga baril sa loob ng kotse ni Toby at nilagay ito sa kotse niya at sinabi ni Belle na kung gusto niyang maibalik ang mga baril na iyon, kailangang gawin ni Toby na hanapin ang mga pangalan ng may tattoo na kagaya sa picture na ipinakita ni Belle. Umalis na siya. Bumalik ang eksena sa bar at hinalikan ng babae si Chris. Nagkatitigan silang dalawa. Habang nagmamaneho si Belle ay may kinausap siya sa radyo at pinaalam na kung ano ang identity ni Toby. Sinabi ng kausap ni Belle sa radyo na si Toby ay kakalaya lamang mula sa bilangguan. Nagpatuloy ang pag-imbestiga nila kay Toby. Sa mga grupo ng gangster sa isang bar at nagkayayaan sila na magparty sa isang lugar. Pumunta naman si Belle sa isang bahay at pagpasok niya ay may isang lalaking nakahiga at may sakit ito. Binuksan ng babae ang kurtina ng bintana para makita nila ang isa't isa. Nagkwento ang lalaki tungkol sa nangyari sa kanya. Nag-usap sila ng lalaki. Nagbigay ng hint ang lalaki tungkol sa hinahanap ni Belle at pagkatapos ay umalis na. Sa isang bahay ay may nagaganap na party. Isang lalaki ang may dala ng mga beer at binigyan ang bawat isa. Isang lalaki ang naghagis ng baril. Nagulat ang lahat at natawa dahil sa ginawa ng lalaki. Pinulot ng isang lalaki ang baril at sinabi naman ng isa na barilin siya sa bandang mata. Tinuro ito ng lalaki pero tinutok ng lalaki ang baril sa ulo niya at kinalabit ang gatilyo. Maswerte ang lalaki dahil walang bala ang baril. Nagalit ito at sinipa ang couch at sabay umalis. Sinundan naman siya ng isang babae para i-comfort. Nagpunta si Belle sa isang bar at hindi niya sinasadya na mahulog ang baso at nabasag ito. May tumawag sa phone niya at pumunta siya sa isang bar dahil andun ang anak niya. Sinundo niya ito at pinapasama sa kanya para umuwi. Ngunit hindi ito sumama. Nagalit si Belle at sinuntok ang lalaking kahalikan ng kanyang anak at inawat naman sila ng isang lalaki. Pinakita ni Belle ang kanyang badge at nagalit dahil pinayagan ng bar na iyon na magpapasok ng minor. Umalis na si Belle. Kinaumagahan ay nagpunta si Belle sa bahay ng asawa niya at sinabi na nagpunta ang anak nila sa isang bar. Nakipagkita naman si Belle sa kanyang anak sa isang restaurant. Nag-usap sila doon at biglang dumating ang boyfriend ng anak niya at naghalikan sila sa tapat mismo ni Belle. Hindi makapaniwala si Belle. Umalis na ang anak niya at kasama nito ang boyfriend, sinubukang pigilan ito ni Belle, ngunit hindi ito napigilan. Pumunta naman si Belle sa isang simbahan. Pumasok siya doon at kinausap ang isang lalaki. Sinabi ni Belle na kailangan niya ng tulong mula kay Arturo. Nung una ay hindi pumayag ang lalaki pero pinilit ito ni Belle, kaya pinapasok siya sa loob kung nasaan si Arturo. Pumasok naman doon si Belle at nakita niya si Arturo. Nagpanik si Arturo at tumakbo sa labas. Hinabol siya ni Belle. Mabilis na tumakbo si Arturo hanggang sa maabutan siya ni Belle. Sinabi ni Belle na gusto niya lang naman makipag-usap. Sinabi ni Belle na may hinahanap siyang tao at kailangan ni Belle ng tulong ni Arturo. Ito ay si Silas.
Sinabi ni Arturo ang lokasyon na makakapagturo kay Belle kung nasaan si Silas. Kinaumagahan ay pinuntahan siya ni Belle. Pumasok si Belle sa isang malaking bahay at may lalaki doon na maputi ang buhok. Nag-usap sila tungkol kay Petra at Silas. Sinubukang saktan ni Belle ang lalaki, ngunit hindi niya alam na nasa likod nito ang bodyguard ng lalaki. Sinuntok si Belle sa tiyan at natumba ito, nasaktan siya at nahirapan ng tumayo. Kinaladkad si Belle sa loob ng comfort room. May nagbukas ng pinto at hinampas ito ni Belle hanggang sa mawalan ito ng malay. Pumunta si Belle sa lalaking maputi ang buhok at pinukpok niya ng baril sa mukha hanggang sa matumba ito. Duguan ang mukha ng lalaki at nagbigay na ito ng impormasyon tungkol kay Silas. Tsaka umalis na si Belle. Nakahilata si Belle sa sahig at nagising siya sa tawag sa phone niya. Pumunta siya sa isang hospital dahil andun ang anak niya. Sinabi ng anak niya ang nangyari. Nagalit si Belle at tinanong kung saang bar iyon. Sumisigaw siya habang lumalabas. Nasa labas na siya ng hospital. Nakita ni Belle ang boyfriend ng kanyang anak at nagkatitigan sila. Tinitigan ito ni Belle ng masama at umalis na ang boyfriend ng anak niya. Tinawag naman si Belle ni Antonio. Si Antonio ay ang partner ni Belle at nag-usap sila tungkol sa lalaking hinahanap ni Belle. Kinaumagahan ay nagpunta si Belle sa isang playground. Madaming bata doon at tila may pinagmamasdan si Belle. Isang babae ang nakita niyang lumabas ng playground at sumakay sa sasakyan. Umalis ang sasakyan ng babae at sinundan ito ni Belle hanggang sa makarating ito sa bahay ng babae. Lumabas ng kotse ang babae at pumasok sa loob, habang si Belle naman ay nagmamasid sa labas. Inabot na siya ng gabi sa pagmamasid at pagbabantay. Umuulan ng gabing iyon. Sa loob ng bahay ay madaming nagaganap, isa na dito ang mga adik sa drugs at pakikipagtahlik. Nakatulog na sa sasakyan si Belle at nang nagising ito, nakita niya ang mga tao sa loob ng bahay ay umalis at sumakay sa sasakyan. Pinagmasdan ito ni Belle at sinundan. Mabilis ang pagpapatakbo ng sinusundang sasakyan ni Belle. Nakarating na din sila sa airport. Huminto ang sasakyan at hininto din niya ang kanyang sasakyan. Dalawang babae ang lumabas sa sinusundang sasakyan ni Belle. May dala itong mga bag, isang van ang biglang pumarada at lumabas ang mga kalalakihan na may dalang mga baril. Nagradyo si Belle at nanghingi ng backup. Lumabas siya ng kotse at binuksan ang likod ng sasakyan at kinuha ang kanyang baril at pinuntahan ang mga armadong lalaki na pumasok sa isang bangko. Sumilit si Belle at nakita na pinapadapa ng mga armadong lalaki ang mga tao sa loob ng bangko at ang iba ay sinsaktan nila. Dumating na ang ilan sa mga kasamahan ni Belle at nagtangka na silang pasukin ang loob. Binuksan ng kasamahan ng lalaki ang pinto at binaril ni Belle ang isa sa mga kalalakihan. Natamaan ito at natumba. Nagtago ang ilan sa mga kalalakihan at nagpatuloy ang barilan nila. Umikot si Belle at nagpalit ng pwesto. Nagsitakbuhan ang mga armadong lalaki at iniwan ang mga baril sa loob ng bangko. Sinundan ito ni Belle hanggang sa labas at nakita niya ito na nagsisitakbuhan. Sumakay si Belle ng sasakyan niya at sinundan ang mga sospek. Nakita niya ang isang babae na naglalakad na para bang walang nangyari. Sinundan ito ni Belle at pumasok ang babae sa loob ng restaurant. Pumasok doon si Belle at tinutukan ng baril ni Belle ang babae at pumalag ang babae at nagtangka itong tumakas pero pinukpok ito ni Belle ng baril sa noo at nanghina ito. Dinala ito ni Belle sa labas ng restaurant, dumaan sila sa likod nito, pinatulog. Ito ni Belle at sinakay sa loob ng kanyang sasakyan. Dumating ang mga LEPE at sinabi ni Belle na hindi na niya nasundan ang babae. Umalis si Belle at dinala ang babae sa isang bahay. Nag-usap sila doon. Duguan ang mukha ng babae. Habang nag-uusap sila ay may tumawag sa phone ng babae. Ang babaeng ito ay si Erin, kakilala pala ito ni Belle dahil may pinagsamahan sila noon. Sinabi ni Belle na kailangan niya ng tulong. Tumayo si Belle at kinuha ang isang galoon ng alkohol at inihagis kay Erin. Kinagabihan ay pumunta si Belle sa asawa niya at may pinagawa ito. Kailangan daw na ilagay niya ang pera sa isang storage dahil malaki ang halaga nito. Nagpatuloy ang pag-uusap nila. Umalis na ang mag-asawa at sumakay ito sa sasakyan, ngunit pinahinto ito ni Belle. Napapayag naman ito ni Belle. Sa isang kwarto ay iniinda ni Belle ang sakit ng kanyang tagiliran. Uminom siya ng gamot. Pumunta siya sa isang storage, binuksan niya ito at kinuha ang bag na madaming pera. Napaiyak siya dahil mukhang kulang na ang pera. Tiningnan niya ito ng mabuti at hiwalay pagkatapos ay pumunta sa isang parke at may kinita siyang tao. Naupo si Belle doon at ang lalaki. Sinabi ng lalaki na kung ano ang gusto niya at sinabi ni Belle na kailangan niyang ipadala ang perang ito. Ang lalaking ito ay ang boyfriend ng kanyang anak. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap.
Napapayag niya din ang boyfriend ng anak niya. Umalis na si Belle doon at sumakay sa sasakyan niya at nagmamaneho. Sa isang restaurant ay may kinausap si Belle at naghanda sila doon ng plano nila. Nagplano sila na nakawan ang isang bangko ulit. Naghanda na sila at naglagay sila ng mga mask sa mukha nila at inihanda ang mga baril. Nagsimula na nilang nakawan ang bangko. Pumasok sila doon at ipinalagay sa mga teller ng bangko ang pera sa loob ng bag. Tinakot nila at pinadapa ang mga tao sa loob ng bangko. Habang si Belle ay nag-aantay sa labas. Natapos na ng mga teller na ilagay ang mga pera sa bag at umalis na sila. Sumakay na ang iba sa kanilang van, habang ang isang lalaki naman ay bumalik sa loob. Isa sa mga nanloob sa bangko ay isa sa mga FBI. Undercover ito, binaril ito ng lalaki at natamaan sa tagiliran. Sinabi ng mga kasamahan ni Belle na imaneho na ang sasakyan. Mabilis nitong pinaandar ang van at binunggo niya ito sa isang basurahan. Duguan si Belle at kinuha niya ang isang bag na may lamang pera. Hindi na alam ni Belle ang gagawin niya. Napaluhod ito at naiyak. Pumasok ulit ito sa loob ng sasakyan at kinuha ang phone at may tinawagan. Sa isang restaurant ay nag-uusap si Belle at ang kanyang anak. Tumayo ang anak niya at kinuha ang bag. Paalis na sana siya, ngunit pinigilan siya ni Belle, kaya umupo ulit ito para pakinggan si Belle. Nagpatuloy ang pag-uusap nila hanggang sa umalis na si Belle at sumakay na sa kanyang sasakyan. Tiningnan ni Belle ang phone niya at kinuha ang susi ng sasakyan. Nakita ni Belle ang isang text message sa phone niya at pinaandar na nito ang kanyang sasakyan at saka umalis. Kinagabihan ay nakita na ni Belle si Silas at binaril niya ito hanggang sa matumba ito. Dito na napagtanto ni Belle na siya ang pumatay sa lalaki sa simula ng kwento. Sa bandang huli ay nag-connect-connect na ang pangyayari mula sa umpisa at nagtapos ang kwento sa isang alala ni Belle. Dito na nagtatapos ang pelikulang recap movie. Mag-subscribe para sa higit pang mga iba't ibang videos mapapanood ninyo. Paki-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone.